Manindog namin mahal atong paminawan ng pulong sa atong Ginoo dalo nato bilang Fisher Brother Roland Cardenas. Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved Fisher Brother James. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ka, O Diyos, salamat sa pagkataong ito, mga Panginoon, sa araw ng Friday service. O Diyos, salamat Ginoo sa mga unang bahagi siyang gawain, sa mga tugtugan, awitan. Salamat siyang, mga Panginoon, sa iyong presensya na aming nadarama, O Diyos, na kami sa iyong presensya, mga Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga buhay patutuo, sa mga choir member na umawit sa araw na ito, sa gabing ito, mga Panginoon. O Diyos, pagpalain mo lahat ng dapat sa bibigay. Higit sa lahat, O Diyos, sa iyong salita, Malapin, pagpalain mo kami lahat. Bago lahat, O Diyos, patawarin mo ko sa aking mapagkulang, magkaya na pagbigyan. Ikaw po, Malapin, manguna sa amin, O Diyos. Ikaw magturo sa amin, Malapin. Tanggalin mo lahat ng mga panganilangan sa isipan, sa pangalan ni Jesus. Doubt and belief, cast out. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Praise the Lord. Puri, Malapin, God bless po, mga kapatid. At tayo po, sa lahat, mga kapatid, ang pinakataas na po pasalamat, pagdakila, kalutian ay tanging sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Double honor sa ating beloved noble evangelist, Luis Tadamir, mga pastor, mga paghahandom sa mga magandang turo, mga pag-alala sa mga magandang turo sa ating beloved sa Pastor Lina Silmida, salita amal Panginoon, at magandang gabi po sa lahat sa ating mga beloved ordinary preachers, co-preachers, co-workers, sa lahat ng mga magagawa, maging sa lahat ng kapatiran narito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, mga bisita baguhan, magandang gabi po sa lahat. Sa lahat ng choir member, sa lahat ng musician, lahat na narito, mga kapatid, magandang gabi. Maging sa ating viewers sa gabi ito, sa lahat na nasa tahanan, sa mga sa probinsya, sa buong dagat, sa lahat ng dako sa buong mundo, around the globe, sa lahat po na naka-umantabay sa gabi ito, sa banal gawain dito sa dakong Barangay Pitalo, San Fernando. Magandang gabi po sa lahat at higit sa lahat sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Puri malapay noon. Praise the Lord. Masabi, praise the Lord. So tayo po pinagpala natin mahal Panginoon dahil po tayo ay iningatan. Alam natin mga kapatid na ang panahon ngayon ay napakasama na. Amen? Amen? Maraming disaster, maraming marinig natin mga bad news, mga balita na may mga lindol sa iba't ibang lugar. Ito po yung biblical. Mayroong mga landslide, mayroong nabaan, may plus flood, talaga may nangamatay, may nanamatay talaga, may nabaril, may... Basta marami, mga kapatid, na talagang napakasama na sa mundong ito. Ngunit tayo po ay pinagpala ng ating buhay na Diyos. Amen? Amen? Tayo po iningatan, pinagpala, at ating patutuo ay buhay na patutuo, mga kapatid. Puri mga Panginoon, at huwag tayong masyadong maniwala sa mga news ngayong mga kapatid. Minsan mayroong mga news talaga, social media, minsan ang iba totoo, ang iba mga fake news. Kaya, sikapin natin na doon lang tayo makapokus sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Yung good news, yung Bible, yung gospel, yung salita ng mahal na Panginoon, yung pangako ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya doon tayo makapokus, mga kapatid. Mayroon akong social media, yung mga balita, mayroong balita, sabi dito mga kapatid na mayroon daw parating ibang klase ng mga virus na ito po'y mas worse sa COVID-19. At kung ito'y totoo, alam natin, huwag tayong mawuri, huwag tayong matakot dahil mayroon tayong Diyos na pinaglingkuran ng buhay. Amen? Sabi dito, Maris, another great wind, worse than coronavirus pandemic is going to sweep this whole world. Litin ko, another great wind, worse than coronavirus pandemic is going to sweep this whole world. Great wind as worse hornet sting like virus COVID-19. So mayroon daw mas worse pa sa pandemic o yung coronavirus na COVID-19. Ito po'y madala daw sa hangin na pag tumama sa iyo, itong virus na ito, mga kapatid, na parang kagat ng bubuyog ba yung tawag? Yung parang sa Cebuano paputyukan ba? Parang kagat daw nga, magkaroon ka ng pigsa. Ito ang putyukan ba na? O sana ka na talagang
yung stain niya, yung lana niya ba, yung kamandag niya, talagang masakit yung kirot, yung talagang pag mapahit tayo. Parang pahit ng parang bait ng V o V's. Ito'y totoo o hindi man, pero tayo po'y manalangin sa Panginoon. Pag ito ay totoo, alam natin na mayroon tayong Diyos na pinaglingkuran. Amen? Amen? Mag-ingat sa atin mga kapatid. Ating basahin ang Biblia mga kapatid sa book ng Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41 verse 10 to 11. From the book of Isaiah, chapter 41, verses 10 to 11. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. Amen. Hanggang Isayas, kabanatang 41, ang talatay 10 hanggang 11. hanggang 13. Hanggang 13. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang malupaypay sapagkat ako'y yung Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka sa kanang kamay ng aking katuwiran. Narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Sila nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Yung hanapin sila at hindi mo masumpungan sa makatuwid bagay sila ay nakipaglaban sa iyo. Silang nakipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay na wala. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay hawak na yung kanang kamay. Magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Amen. Amen. Ating palapakan ating buhay na salita ang malapay noon. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. So maliwanag kapatid ang sabi ng Biblia, sabi ng malapay noon, huwag tayong matakot. Amen. Sapagkat ako'y sumasaiyo. Ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. Amen. Napaka-secure. Mga kapatid, kapag kasama natin ang Diyos, huwag tayong mangamba. Amen. Wala tayong pangamba pagkasama ni Mahal Pinoon. Sabi ng Biblia, huwag kang matakot dahil alam ng Mahal Pinoon, bilang tao mga kapatid, hindi natin na maitanggi, bilang tao, minsan makaramdam tayo ng takot. Amen. Pangamba, worries, yun po ay makalaban sa ating pananampalataya. Minsan, udyok ng kaaway, mangamba tayo, matakot tayo, mag-alinlangan tayo, lalo na wala nating pira, wala tayong trabaho, lalo na nandun tayo sa trials, parang nakatingin tayo sa mga problema. Amen? Minsan, mayroon tayong kahinaan, bawat isa atin mayroon tayong kahinaan. Minsan, nakatingin tayo sa ating kahinaan para tayong wala ng lakas. Ngunit alam natin, tayo totoo, wala tayong lakas sa sarili nating kakayanan. Ngunit kapag kasama natin ang Diyos, kapag dumalangin ka at tatawag ka sa Mahal Pinoon, sabi ng Biblia mga kapatid, tayo po'y palalakasin ng ating buhay na Diyos. Dahil wala sa ating kalakasan, nandyan sa Diyos ang tunay na kalakasan. Amen? Kahit sa ating pisikal, kahit malakas ka, kahit anong lakas mo, pagkukunin sa Mahal Pinoon yan, yung lakas na pisikal, iba yung lakas sa espiritual. Amen? Amen? Maraming tao malakas sa pisikal, puro sa espiritual, hindi malakas. Maraming Christian, mga born again Trinitarian, napakalakas magsalita, napakalakas sa pisikal. Pagdating sa spiritual, napakahina. Tayo po'y makita natin, mga kapatid, mga youth choir, lahat tayo, mag-ayuno, mag-fasting, talagang pumapayat tayo. Ngunit, bagamat mahina ang katawan mo, malakas ang espiritu sa harap ng Diyos. Amen? Kapag manalangin ka, may katugunan. Amen? Mayroon tayong buhay na patotoo. Ibig sabihin, ito po'y bunga ng panalangin ng man of God, at tayo po'y natutong dumalangin sa mga Pinoon. Nagsikap po tayo, dumating tayo, pumarito tayo kahit masama ang panahon, tayo'y sumamba dahil alam natin na sa pagsamba magkaroon tayo ng kalakasan. Katibayan sa ating pananampalataya sa Mahal. Dahil wala tayong magawa kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen? Alam natin during tayo'y pagpupuri, during tayo ay dumalangin at magsamba, makinig sa Mahal Pinoon, tayo po'y lumakas.
tayo po ay na-charge. Amen? Di ba yung cellphone natin, palagi nating tina-charge. Ayaw natin magkaroon, ayaw natin na malubat ang ating cellphone. Amen? Mahirap kung wala ng battery yung cellphone mo, hindi na magamit. Kahit anong ganda ng cellphone, kahit pinaka-latest pa yan, kahit pinakamahal pa yan, pag wala ng lubat yan, walang silbi yan. Amen? Tayo po, pag wala na tayong lubat na tayo, mga kapatid, pag hindi tayo ma-charge sa Holy Spirit, sa salita ng Panginoon, pag tayo po yung malubat, mga kapatid, parang malugi tayo sa ating kaaway. Amen? Si praise the Lord. Walang isa sa atin dito makasabi, ako'y malakas palagi. Amen? Si praise the Lord. Yan ang katotohanan. Minsan tayo maglubat. Ngunit, nandyan ang charger. Nandyan ang buhay na Diyos. Nandyan ang Holy Spirit, nagpalakas sa atin, magpatibay sa atin, mga kapatid, dahil wala tayong magawa kung wala ang mahal Panginoon. Amen? Kapag mayroong pagsubok, huwag kang magtakot. Sabi ng Biblia, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay. Minsan manglupaypay dahil sapagkat ako ang iyong Diyos. Amen? Huwag kang manglupaypay. Mayroon kang buhay na Diyos. He is the King of Kings. Siya ang hari sa lahat ng mga hari. Amen? Siya ang may-ari sa lahat ng bagay. Siya ang may-ari sa maging sa ating buhay. Lahat ng likha, siya ay may-ari. Di ba? Siya ang may-ari sa lahat ng bagay. Makapangyarihan na Diyos. Huwag tayong matakot kapag ang Diyos na buhay na makapangyarihan ay kasama natin, mga minamahal, huwag tayong mag-anlangan. Amen? Si praise the Lord. Sabi naman Panginoon, tutulungan. Sabi niya, aking tutulungan ka o aking alalayan ka ng kamay ng aking katuwiran. Si praise the Lord. Sino po ang nakaranas ng tulong sa mga Panginoon? Tayo po ay naranasan natin na tayo po ay tinulungan. Inalalayan sa ating mga Panginoon. Magkasala ta, nagkamali ta ilang bisis, patuloy pa rin tayong inalalayan ng ating mga Panginoon. Hindi tayo pinabayaan. Si praise the Lord. Sabi naman, Biblia sa verse 11, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mapahiya at mga lito. Silang makipaglaban sa iyo ay mapapanaw at mapahamak. Amen? Kaya huwag matakot kapag ay kay inuusig, mayroon ka, nandoon ka ngayon sa state of trials. Mayroon kang pagsubok, huwag kang matakot dahil yung lahat nagagalit sa iyo, lahat nag-akusa sa iyo, mga kapatid, ikaw po ay tutulungan ng ating malapay noon. Amen? Si praise the Lord. Lahat na kumalaban sa anak ng Diyos. Yung hanapin sila, mawala na sa hindi na masumpungan, mga kapatid. Mga kapatid, sabi pa dito sa verse 13, sapagat akong Panginoon, mong Diyos ay hahawak ng iyong kamay. Amen? Ako ang Diyos na hahawak ng iyong kamay. Yan po ang ating prayer, di ba? Yun ang prayer natin na, Malapinon, panghawakan mo ako. Panghawakan mo, Malapinon, talagang nalupaypay na ako, Malapinon, talagang parang mabackslide na ako. Panghawakan mo ako, Malapinon. Amen? Sabi naman Panginoon siya, sapagat akong Panginoon ang hawak sa iyong kamay. Dahil kung tayo hahawak sa Panginoon, tayo ay malalaglag. Mahina ang ating lakas kung tayo hawak sa Panginoon. Ngunit kapag siya ay humamak sa iyo, kapag hawak natin sa Panginoon, hindi tayo mahuhulog. Amen? Si praise the Lord. Di ba? Kung kasama natin ang mga mahal sa buhay natin, yung asawa natin, yung mga anak natin, loved ones natin, kapag kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay, kung tatawid kayo sa kalsada, di ba hawakan niyo yung mga anak ninyo, mga lalo na mga maliit, hawakan ninyo. Kung nadaan kayo sa mga lugar na dangerous, ay hawakan niyo upang sila ay hindi mapahamak. Amen? Amen? Kung mayroong nagawa yung paghawak natin sa ating mga loved ones, naingatan sila, higit sa lahat, mas higit ang magawa sa ating buhay ng Diyos kapag tayo hinawakan ng ating buhay na Panginoon. Amen? Si praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, huwag tayong manglupaypay, huwag tayong matakot, sapagat ako'y kasama mo. Amen? Kapag
Minsan, ang tao, ang Diyos ay hindi lalayo talaga sa atin. Hindi man lalayo ang Diyos. Minsan, tayo ay lumayo sa Diyos. Amen? Napakinggan natin yung mga patotoo na backslide, 8 years, 10 years, 9 years, iba-ibang mga testimonies. Tayo po'y lumayo. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, mayroon tayong manugad nag-pray sa atin, pinanghawakan tayo ng buhay ng Diyos. Pinulot tayo, bumagsak na tayo, ngunit nandyan ang kamay ng mahal Panginoon. Praise the Lord. Lahat na masaya, sabi, praise the Lord. Masaya po tayo dahil mayroong Diyos na nag-ingat sa atin. Kasi pag walang Diyos na tunay na mahal sa iyo, talagang wala na tayo. Walang tao makatayo sa harapan ng Diyos dahil ang Diyos ay banal. Tayo ay makasalanan. Amen? Yan ang katotohanan. Kahit save na tayo sa banal na gawain, minsan magkasala tayo. Amen? Hindi tayo palaging malakas, ngunit kapag tayo lumapit sa mahal Panginoon, hindi niya pinantulot nga ikaw po ay mawala. Praise the Lord. Kaya sa Biblia, kapag kasabi ng mahal Panginoon, huwag kang matakot sa pag-alala ko'y kasama mo. Ibig sabihin, napakasarap makasama ang Diyos. Amen? Amen? Mawalaan ka man sa mahal na buhay, yakyos ka man, talagang mayroong mga sa iyong buhay, inuusig ka man, mga kapatid, ngunit kapag kasama ni mo ang mahal na Panginoon, mga kapatid, ito po'y isang bagay na walang katulad kapag kasama ni mo ang Diyos dahil panahon sa pangailangan, ang Diyos ay kasama mo. Nandyan lang ang mahal na Panginoon. Ating palapakan ng mahal na Panginoon. Kung naalala natin mga kapatid sa Biblia, maraming mga example, isa lang atong kukunin. Yung tandaan natin yung story, yung kwento sa buhay ni Joseph the Dreamer. Nga bago siya naging gobernador sa Egypt, siya po ay dumanas ng napakaraming pagsubok sa buhay. Amen? Napakaraming pagsubok, kahit ang kanyang mga kapatid ay inuusig siya. Dahil nangyari, mga kapatid, ito pong istorya sa kanya, bilang refresh ko lang, alam na natin ito, pamilyar natin, na si Jose, mga kapatid, na anak ni Jacob, 12 tribes of Israel, mga kapatid, na sabi ng Biblia, mga kapatid, na mas higit na minahal ni Jacob si Jose kaysa iba niyang mga kapatid. Kaya ang nangyari, nainggit may son yung mga kapatid sila man ni Jose dahil mas nakita nila nga may favoritism ba. Talagang mas higit na minahal si Jose, Joseph the Dreamer, mga kapatid. At higit sa lahat, lalong nagalit ang kanyang mga kapatid nang siya ay nanaginip. Amen? Amen? Siya ay palaging nanaginip. Kanina may nagtestimony, may panaginip. Yung panaginip na talagang marami. Marami mga kapatid na naginip na mayroong darating talagang mga dilubyo. Yung bilabid ko, naginip kanina na nagkaroon ng talagang lindol, grabing lindol. Yung mga tiles, bumuka yung mga tiles. Yung tubig, lumabas talaga. Yung itong pastoral, tawag tumagilid, yung bahay ng mga workers, tumagilid. Ibig sabihin, talagang napakalakas sa lindol. Amen? Amen? Mga kapatid, i-representa lang yung kwento ni Joseph. Si Joseph ay isang alagad ng Diyos. Dahil siya ay kinapuutan o nagalit o nainggit sa kanya ang kanyang mga kapatid at higit nang siya ay nanaginip. Ang kanyang panaginip, sinabi niya, isinaysay niya sa kanyang mga kapatid, ang panaginip niya, sabi niya, na ako'y nanaginip. Ito ang panaginip ko, na tayo po ay doon sa bukiran, doon tayo sa bukid, at tayo po ay nagtatali at nagbibigkis ng mga trigo. Habang tayo nagtatali at nagbibigkis ng mga trigo, ang aking binigkis na trigo ay ito ay tumindig at tumuwid. At nakita ko na ang iyong mga binigkis na trigo ay nasa aking harapan, nasa aking palibot, at ang inyong mga binigkis ay yumuko o yumukod sa aking bigkis na trigo. Amen?
nang nasabi niya, nagalit yung mga kapatid niya. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ay maghari sa amin? Ikaw ay maging Panginoon namin? Talagang lalo silang napuot. Hindi lang, nangyari naman, naginip naman siya uli. At ito matindi. Ito ang matindi, mga kapatid, sa kanya pang naginip. Mga minahal, nga, yung panaganip niya mas matindi, mga kapatid, dahil mas nakita niya, mga kapatid, yung panaginip niya, yung kita niya yung buwan at saka yung bituin. Ang buwan at saka ang araw at saka ang bituin ay yumuko sa kanya. Lalong nagalit pati ang kanyang ama, Jacob. Sinaway siya, anong klaseng paginaginip yan? Pati ba kami, imong ama at saka yung ina, kami ay yuyuko sa lupa o sa iyong harapan? Ikaw po ay maghari sa amin. Lahat nagalit, ang masyadong nagalit yung kapatid niya. Yung sinaway lang siya ni Jacob, ano bang panaginip na yan? Ano bang klaseng panaginip na yan? Parang ikaw na ang pinaka-boss namin. Kaya nangyari, galit na galit ang kanyang kapatid. To make story short, mga kapatid, siya po'y tawag ito mga siya po'y hinahanapan nila ng pagkataon na patayin. Nangyari, nang doon sila sa field, wala ka ng ama, doon sila nagpakain ng mga karnero, nagbantay. Ang ginawa nila, dinakip nila, hinulog nila sa balon, si Jose. Mga kapatid, hanggang dumating ang panahon na dumaan yung mga buy and sell na mga negosyante, yung mga Ismailita, Midianita, naisip nila, ating ibinta. Mabuti pa, ibinta natin sa mga negosyante para makapira tayo. Bininta nila. Bininta nila si Jose. At dinala doon si Jose doon sa Ehipto. Basahin natin mga kapatid. Genesis chapter 39, verse 1 to 5. From the book of Genesis, chapter 39, verses 1 to 5. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he served him. And he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. And it came to pass from the time that he made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Amen. Genesis, Kabanatang 39, ang talatay 1 hanggang 5. At ibinaba si Jose sa Ehipto at binilis siya ni Potiphar, ulo ng Paraon, na kapitan ng bantay na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Ismailita, nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose, at naging lalaking mapalad, at siya sa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya, at lahat ng kanyang ginagawa ay pinapapala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin, at pinaglingkuran niya siya, at sa kanya ipinahala niya ang bahay, at lahat niyang tinatangkilik ay siya'y na kanyang kamay. At nangyari, na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kanyang bahay, at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong Yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. Amen. 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 At ipalapakan na ba salita ang Panginoon, talagang napakabuti ng buhay na Diyos. Amen. Amen. So bagamat siya po bininta doon sa Egypt, naging siyang alipin, pero ating nakita, kapag kasama nimo ang mahal Panginoon, tayo po iangat ng Diyos. Amen? Ating nakita ito mga kapatid sa bahay ni Potiphar, dahil kasama ni Jose ang Diyos, nakita, maging si Potiphar, unbeliever, nakita ni Potiphar nga, si Jose, pinagpala si Jose mga patay, lahat niyang kanyang ginagawa ay pinagpala ang Panginoon. Nakita ni, hindi ito na tago sa mata
ni Putipar, nakita niya na kasama niyo si ang Panginoon. Amen? Amen? Nakita niya may ang gawa ng Diyos, kaya pinagpala. Sa verse 3, at nakita niyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya. Nakita ni Putipar nga si Jose, bagamat alipin lang, binili lang 20 pieces of silver, pero nakita niya, dahil kasama niya ang Diyos, nakita niya ang pag-prosper ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya ginawa siyang katiwala. Just imagine, mga kapatid, ginawa siyang katiwala, ipamahala niya ka ng kanyang buong sambahayan. Dahil nakita ni Putipar na ang Diyos ay kasama ni Jose. Amen? Si praise the Lord. Bagamat, mga kapatid, ating makita dito mga kapatid, sa Biblia mga kapatid, na talagang, sabi pa dito sa verse 5, nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalaan sa kanyang bahay, at ang lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng Ehiptohanon, ng Ehiptong yaon, dahil kay Jose, at ang pagpapala ng Panginoon ay sumasalahat sa kanyang tinatangkilik sa bahay at sa lupa. Amen? Si praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga kapatid, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose. Amen? Pinagpala po mga kapatid. Kaya ating nakita mga kapatid na pinagpala ang si Jose, o pati pa ang kanyang amo, ang employer, pinagpala dahil, bakit pinagpala? Dahil nakita niya. Mga kapatid, pinagpala po. Ating makita, kapag ang Diyos ay sumaasa sa atin, kasama natin, maging ang ating mga employer ay pagpalain ng mahal Panginoon. Amen? Siya po itinataas, ginawa siyang overseer, ginawa siyang, naging, mula sa pagkaalipin, ginawa siyang tagapamahala, katiwala, naging supervisor sa kanyang tahanan. Amen? Yan ang Diyos na ating pinaglingkuran. Amen? Si praise the Lord. Naalala ko tuloy, si Brother Mario Estusi, mga kapatid, yung kapatid natin, si Brother Mario, bago siya kinuha ang mahal Panginoon, ating nakita ang kanyang paglingkod, kabagan sa mahal Panginoon. Sabi ni Boss Iyong, si Brother Mario Estusi, isang RSD operator sa kanyang isang RSD operator sa barko ni Boss Iyong. Si Boss Iyong yung may-ari. RSD operator lang siya, yung siya ang nag-handle sa mga kargamento. Sabi ni Boss Iyong, Mario, huwag kang magsamba sa araw ng Miyerkules at sa araw ng Linggo. Pwede yung Friday, kay overnight, gabi man yan. Dahil maraming kargamento. Sabi ni Brother Mario, Boss Iyong, sorry po, at kinakailangan ko talagang magsamba. Hindi pwede, maraming kargamento. Ano mangyari sa kargamento? Yung negosyo natin, ikaw ang pagkakatiwalaan ko. Sabi ni Mario, Boss Iyong, kahit boss kita, mayroon akong mas higit na boss na aking pinalingkuran. Kaya naman Panginoon nga tutulungan yung kargamento natin, yung pagnegosyo natin, pagpalain tayo kapag ako'y magsamba, ang Diyos ay magpapala sa atin. Yung ginawa niya, nag-appoint siya ng tao na parang masaligan ba, para tumingin habang siya magsamba. Walang nagawa si Boss Iyong. Pero ano nangyari? Kapag ikaw ay sumunod ng Diyos, kasama mo ang Diyos, ano nangyari? Yung kompetensya ng mga barko, giniba, maigsuon ng mahal Panginoon, talagang susulo na siya. Yung mga kompetensya na ba, nasira yung kanilang mga barko, dumating ang punto na ang kanyang barko na lang ang talagang nagbiyahe, lahat na pasahero, kargamento ay nasa kanya mga kapatid. Yan po ang kanyang patotoo. At nangyari, nagigawa ng isang barko, naging dalawa, naging tatlo. Kaya ating nakita mga kapatid, kapag ang Diyos ay kasama natin, kaya tayong iangat sa mahal Panginoon at makikita sa imong employer nga kasama mo ang Diyos, ikaw po ay ilip up ka sa ating mahal na Panginoon. Gagamitin yung employer natin kahit ordinary ka lang nga employee. Kapag kasama mo ang Diyos, nandyan ang Diyos kasama natin. Dumating ang araw, iangat ka, gawin kang supervisor, gawin kang katiwala sa iyang negosyo, dahil kapag kasama natin ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay iangat tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya napakabuti. Kung tayo po'y manatili sa paglingkod sa mahal na Panginoon, huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Ating awitan ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay, mga kapatid, paalalahanan ng mahal na Panginoon, huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa, mga kapatid. Dumating man ang panahon na mayroong pagsubok sa ating buhay, mayroong mga trahedya sa ating buhay. Kung ikaw man talagang ay ako sa mga kapatid, ikaw po ay tutulungan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Si praise the Lord.
See, praise the Lord. Grabe ang malapay noon, mga kapatid. Yung kwento ni Jose, mga kapatid, ito po siya ay hindi lang siya pinagpala, mga kapatid. Ito po ay pinakulong pa ito dahil ito po ay yung asawa ni Putipar, tinukso po siya. Mga kapatid, tinukso po siya hanggang siya po ay pinagbintingan nga siya po ay nang rape. Ngunit ating nakita, mga kapatid, ang Diyos kapag kasama nimo, kahit anong akusasyon, anong pagsubok sa buhay mo, kapag kasama mo ang Diyos, mga kapatid, mga kapatid, di kayo iiwan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka pabayaan ang nangyari, mga kapatid. Kahit siya ay nakulong sa kulungan, binigyan siya ng panamalang biyaya, doon siya binigyan niya another chance, siya ginawa doon katiwala, doon sa bilangguan. Yan ang Diyos kapag kasama natin ang Diyos, mga minamahal. Kahit anong atong kasalanan nagawa, kapag ang Diyos kasama natin, napakabuti na mahal. Ating awitin ating Diyos, mga kapatid.